For a legit loan application na may pananakot, harassment, pupuntahan ka sa bahay mo at kukontakin din yung contact reference at lalo na yung mga hindi mo inilagay as contact references. Yes, mga SEC registered and submitting entity, CIC compliant yung mga babanggitin ko, kaya baka may loan kayo sa mga to. Make sure na mapanood nyo hanggang dulo para aware nga kayo if ever na kayo ay ma-overdue, ano kaya yung ma-experience nyo. And disclaimer, itong mga babanggitin ko ay personally na din na na-experience ko at syempre yung mga na-experience na din ng mga kaibigan ko na nag-share din sa akin. And yung mga nababasa ko nga din online. And free din kayo na mag-comment below kung ano yung mga na-experience nyo dito sa may mga babanggitin ko. Para maging aware din ng lahat at gustong-gusto ko ding nagbabasa ng mga comments nyo. Congratulations nga pala muna dito sa may nanalo sa aking 100 GCash load giveaway. Dahil lagi nga siyang active mag-comment, like, share sa kada upload natin. And kung hindi mo pa nakukuha yung premium mo is comment down below at i-PM mo na ako agad sa FB page ko. At baka ikaw na din yung susunod na mabigyan ko nga ng GCash every weekend yan. Basta lagi ka lang active dito sa may mga ina-upload natin. Going back na nga, ang unang-una kong i-share sa inyo ay walang iba kundi ang lagi din kasama sa may mga compilation ko na legit loan application, SEC registered, CIC compliant. Pero ang hindi nga alam ng iba ay, syempre meron ding negative feedback yung mga users dito at personally ako na rin dahil talagang na-experience ko na ma-overdue dito at grabe yung ginawa ng application na to. Ito nga ang walang iba kundi ang Mr. Cash. Nakakaloka talaga to. Yes, madali itong utangan, madali itong lapitan. Mabilis din ang mag-approve dahil kahit ilang beses ako dito ma-overdue. Pagka tinatry ko na mag-apply ulit sa kanila, ay nag-a-approve talaga. Pero yun nga lang, pagka malapit na yung due date mo dito, ay ihanda mo na yung phone mo dahil marami nang tatawag sa'yo at marami na ding magte-text. Paalala, yes, puro paalala, pero pagka nga na-overdue ka na dito, hindi lang paalala yung mare-receive mo dahil pati yung mga hindi ko nga inilagay as contact reference ay naite-text nila. Pati yung isa kong cellphone nga na pinaglumaan ko dahil doon ako nag-apply ng loan sa kanila, kahit na ibang SIM na yung nakalagay doon ay na-contact pa rin nila. So ayun, paano ko nalaman? Dahil nag-chat nga sa akin na ganito nga yung sabi. Ibinigay ko daw yung number na yon as contact reference kahit na hindi ko inilagay as contact reference. At nakalagay pa nga doon yung buong pangalan ko at kung kanino galing yung text message na yon. O diba, paano ko hindi malalaman na yun yung loan application na yon? Kaya kung ako sa inyo, pagka mag-o-overdue na kayo, ayan yung possible na ma-experience nyo, pati hindi nyo inilagay as contact reference, mako-contact nila. And pwede daw makapag-loan dito ng up to 50,000 pesos. Pero guys, hindi buong matatanggap yung ilo-loan dito dahil ang laki ng service fee nila. And eto nga yung example ko na loan sa kanila. So nagtry nga ako dito ng 20,000 and ang loan term ko is 181 days. At every 15 days to pay to. So dito nakalagay naman guys kung gaano kalaki na yung interest. So 5,160 yung pinaka-interest at meron pang makakaltas dito na 1,800 na service fee. Kaya kayo lagi nyong titingnan itong mga loan details kasi dito nyo nga malalaman kung kaya nyo bang bayaran talaga. Sa every 15 days na to, kaya nyo bang ibayad yung ganitong kalaking halaga? Kung kaya naman, i-go nyo. Pero kung hindi, huwag na pong ipagpatuloy para hindi sumakit yung ulo nyo. Dito, na-late nga ako ng pagbabayad. Diba sabi ko sa inyo, na-late ako ng pagbabayad, pero nag-a-approve pa din sila. Yes, meron dito negative feedback, pero kung mabilisan lang talaga sa pag-approve, pasok naman ng Mr. Cash. Kaso nga lang, sobrang laki ng makakaltas at malaki din ang tubo. Kagaya na to yung principal amount ko ha, sa 6,135 na yan. Ang pinaka-principal amount ko lang dito or yung pinaka-utang na
hinati-hati nila is 4,750 at yung tubo guys sa 15 days ng 4,000 na to ay 1,290. O di ba medyo malaki talaga at yung penalty fee nga dahil ako ay na-late 47.50 at may late payment fee pa na 47.50 din. So itong isa na to, legit ko kontakin yung hindi mo nilagay as contact reference. Kaya i-limit nyo lang kung ilan yung ilalagay nyo sa phone book nyo para safe nga. So comment down below kung ano pa yung na-experience nyo dito sa may Mr. Cash. Merong positive at meron din naman ako negative feedback dito. Positive, yes, mabilis mag-disburse. Negative, kukontakin nga lang yung contact reference mo at yung hindi mo nilagay as contact reference. At ang pangalawa na nga natin ay walang iba kundi ang home credit. Na-try nyo na ba yung home credit na to? Comment down below. Dahil dito nga nag-o-offer sila ng product loan at cash loan. So ako, yung dalawa na to na i-try ko na. Lagi ako dito nagpa-product loan sa kanila ng aircon, ng washing machine. At dito naman sa cash loan, recently lang ay na-offeran nila ako at nag-try nga ako. So dito guys, legit, pupuntahan kayo sa bahay nyo no mga field collector dahil kung malapit lang naman sa inyo yung in-applyan nyo na product loan dyan or cash loan man yan is possible talaga mapuntahan kayo. Pero dito nga sa amin, yes, meron akong kakilala na napuntahan nga sa bahay. Dito guys, medyo malaki talaga yung tubo kaya kung ako sa inyo, utangin nyo kung magkano lang yung kailangan nyo. Hindi naman natin kasi masisisi kung sino yung mga umuutang dahil mabilis din tong mag-approve. Maaasahan mo din nga naman talaga pero umutang lang kayo kung magkano lang yung kailangan. Dahil hindi naman natin alam kung kailan talaga tayo kakapusin ng budget, kung kailan talaga tayo mangangailangan. So lapitan lang natin itong home credit cash loan pag talagang gipit na gipit at kailangan na natin. So dito sa may cash loan, pwede ka ma-offeran ng 3,000 to 150,000 pesos. So ako yung unang nai-offer sa akin dito is 3,000 pesos nga pero hindi din siya buong matatanggap. Meron nga ditong kanaltas sa akin na 500 pesos. And kung tutuusin, medyo malaki din yon. Ina-expect ko dito walang makakaltas pero meron. Kagaya na sabi ko sa inyo, may positive and negative talaga yung mga ina-applyan natin, inuutangan natin online. Kaya nasa sa atin din talaga kung ipagpapatuloy natin yung pangungutang sa kanila. So dito sa product loan, pwede mo ang mabayaran ng 6 to 24 months yung uutangin mo nga na product and pupuntahan nyo lang yung mga malls na nag-offer ng home credit and pwede na nga kayo dong mag-try mangutang ng product. Pero dito naman sa may cash loan, sa pinaka-application lang ng home credit sa phone nyo, pwede sa Play Store at App Store. Pwedeng ma-download doon and gumawa lang kayo ng account doon. Lalo na kung nakapag-product loan na kayo, check nyo lang yung cash loan nyo dahil baka may offer na kayo. Dito kasi sa cash loan ay ang alam ko for existing customer lang nila na nakapag-try na ng product loan. So mas mabilis kayong ma-offeran ng cash loan. And ito nga yung example na loan ko sa may cash loan. So ayan, 752 ang pinakababayaran ko at kinuha ko siya for 6 months. Dahil tinry nga natin at ito na nga yung pinaka loan details ko. So, meron ditong loan extra care na madadagdag 99 pesos at may borrower protection plan pa na 62 pesos. And meron nga fee din na mababawas na 500 pesos. So, dito naman kung kukompute natin magkano yung aabutin sa loob ng ayan, kada buwan. So, for example nga dito, ang loan amount natin sa home credit ay 3,000 guys. At ang monthly installment natin ay 752. Ang pinaka-terms ay 6 months. So, i-multiply lang natin yung 752 sa may 6. So, ang kalalabasan niyan ay 4,512. And kung ibabawas natin itong 4,512 sa may amount na uutangan natin na 3,000, ang kalalabasan nga na tubo ay 1,512. So itong 1,512 naman ang i-divide natin sa 6, kaya ang tubo kada buwan ay 252. And kung ita-transfer naman natin sa may pinaka-interest niya, sa percent ng 252, so yung 252, i-divide lang natin yan sa may total amount na inutang natin, times 100. So, ang lalabas ay 8.4% per month ang pinaka-tubo. So, ayan. Kung kayo, nalalakihan kayo, meron talaga kayong kalayaan na wag ipagpatuloy. Pero kung kaya naman talaga per month, kahit na ganun yung interest, nakita nyo na,
pwede nyo naman talaga ipagpatuloy dahil legit to at hati-hati naman talaga yung pagbabayad. So para sa akin, okay naman talagang takbuhan itong si Home Credit basta wais lang tayo and responsable tayo sa pangungutang. Ayan, walang magiging problema. So, ang pangatlo na nga natin ay walang iba kundi ang S-loan. Dahil dito, gaya ng na-experience nga ng kaibigan ko, ayan, shinare niya sa akin personally na hindi nga nakapagbayad ng loan dito, kinontak yung contact or reference niya. At sinabihan nga yun na sagutin nga yung tawag na magbayad ng utang, dahil kinuha nga daw siya as contact or reference. Dahil dito nga, meron siyang 5% na late fee pagka na-overdue tayo. And malaki-laki to guys ha, lalo na kung 10,000, 20,000 yung utang mo, magkano na lang yung 5% nun, malaki-laki talaga. Kaya kung ako sa inyo, i-click nyo lagi yung loan protection fee para ma-waive nga yung unang penalty mo sa may pagka na-overdue ka. Lalo na kung 250 yan, yung pinaka-penalty mo, o di ma-waive yun. So 0.20% naman yung loan protection fee na madadagdag nga dun sa may babayaran mo monthly sa kanila. So dito sa S-loan, personally, okay naman talaga ako dito dahil takbuhan ko din to pagka nangailangan nga ako ng budget, lalo na kung may pagbabayaran din. For example nga, ang loan ko dito ay 5,000 pesos, kinuha ko siya ng 12 months. So ito yung pinaka-aabutin niya. Meron tayong monthly interest dito na 4.95 at yung babayaran natin every month is 674.19. So, yung pinaka-interest nga na aabutin dito dahil 12 months ko siyang kinuha is 2,969.95. At yung total lang na binayaran ko na protection fee ay 120. Dahil nga mawe-waive yung na-overdue ko dyan na amount pagka kinlik ko itong loan protection fee. Kaya kung ako sa inyo, i-click nyo lagi yon pag mangungutang kayo dito. So, dito sa My S-Loan, yes, legit to. Kukontakin din ng contact reference mo, lalo na kung super tagal ka nang na-overdue at kung malaki yung amount na nautang mo dito. So, syempre, mape-freeze din yung account natin, lalo na yung S-Pay Later. Hindi natin siya magagamit kasi partner yung dalawa na yan. At ang last but not the least ay syempre itong Laz Fast Cash. Yung Lazada Fast Cash natin, nakukontakin din nga ang contact reference mo. Yes, na-experience ko na din yan at pagka na-overdue tayo dito, mafe-freeze din ang ating Laz Pay Later. Kagaya ng S-Loan saka S-Pay Later. Dito naman sa may Laz Fast Cash, ito yung example na loan computation. So dito, nakapag-loan ako ng 5,000 pesos, buo ko siyang nakuha at good for 1 month to pay nga ito. So yung pinaka madadagdag dito is yung interest amount na 300 pesos saka service fee na 50 pesos. Ayan, kung ako sa inyo, alagaan nyo din itong Lazada Fast Cash nyo dahil maaasahan din to sa oras ng pangangailangan, mabilis din tong mag-disburse. Yun nga lang guys, lagi ko sa inyo sinasabi, ayan, kaya sila naghahanap ng contact reference dahil sila nga yung unang kumbaga tatanungin nasaan yung nangutang na to dahil binigay ka nga niya as contact reference pag hindi siya makontak. So, ganun yung nangyayari. Kaya, pagka nga may tumawag sa inyo, sagutin nyo agad. So, ako nga dahil sa dami na nga din ng mga offers ng mga loan application, hindi ko na din alam kung sino yung sasagutin ko na mahalaga ba or yung mga loan offers lang to. Na-experience nyo din ba yung ganyan? Hindi nyo alam kung sasagutin nyo pa ba? Kamag-anak nyo ba to? Kaibigan nyo ba to? O yung mga loan application lang to? O di ba? So, dito nagpapaloan ng up to 80,000 pesos and monthly installment din siya. And kung kukompute naman natin ang pinaka-percentage na to, so yung interest na 300 pesos, i-divide lang natin sa 5,000 pesos sa may nautang natin at ang lalabas na doon ay yung pinaka-percent ng interest niya. So ito ay may 6% na interest rate monthly. So kung ako sa inyo, okay talaga tong sila Lazada Fast Cash, iingatan nyo lang dahil ayan, medyo nakakalungkot pagka na-overdue kayo dito. Yes, merong positive, negative kayong may experience. Pero kung alam niyo sa sarili niyo na talagang maaasahan to, malalapitan ko to sa oras na pangailangan, alagaan nyo yung mga loan application na yan. Pero kung isasama nga natin yung service fee dito, aabutin naman siya ng 7%. Dahil kung 350, i-divide natin sa 5,000 pesos, ang lalabas dyan ay 7%.
So, ganun lang guys, ang pag-compute kung magkano ang interest na makukuha nyo nga or yung interest na aabutin ng ating uutangin online. Kaya kung medyo malaki talaga yung interest na aabutin, lagpas-lagpas sa 15% yan every month, wag na kayong magtuloy dahil masakit na sa bangs yan talaga. Makukulot pa yung buhok nyo dyan, mai-stress na kayo kung paano nyo pa mababayaran. Kaya ayun, be wise. Think before you click, think before you accept, and always be a responsible borrower dahil ang utang ay isang civil obligation, kailangan natin niyang bayaran. Pero yung paniningil naman nila na hindi makatao ay labag sa batas at sila na yung bahala diyang mareklamo. Hanggang sa matanggalan na nga sila ng lisensya. So that's it for today's video guys. Ayan, kung nakatulong sa inyo itong video na to, comment down below at kung ano yung na-experience nyo sa may 4 na loan application na to. Dahil, yes, legit sila, pero meron tayong mga may experience dyan once na tayo ay ma-overdue and dapat aware tayong lahat dyan. So, disclaimer, itong mga sinasabi ko na to is based on my personal experience, yung na-share ng mga kaibigan ko and yung mga nabasa ko nga din online. So, that's it. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!